Sa eksena, makikita si Eugene na mabilis na tumatakbo habang may daladala sa kanyang kamay. Bigla siyang huminto nang makita niya ang kanyang lolo na naghihintay at may hawak din na pinapakita sa kanya. Nagtitigan sila at nagbahaginan ng ngiti. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Dayon nang hihipan na niya ang mga kandila sa kanyang birthday cake. Binati siya ng kanyang lolo ng maligayang kaarawan. At nagpasalamat naman si Dayon. Pagkatapos, inabot ng lolo ang regalo sa kanya na ikinagulat ni Dayon. Pinag-uusapan nila na bago pa man, nangako ang lolo na bibilhan siya nito ng bagong telepono. Sinabi ni Dayon na ang telepono na ginagamit niya ngayon ay okay pa. Pero bigla namang sinabi ni Eugene na may regalo rin siya para kay Dayon. Nagulat si Dayon nang makita ang laman ng regalo ni Eugene at sinabing laptop ito. Kinumpirma ito ni Eugene. Nabigla si Dayon sa mahal na regalo at binanggit kung gaano ito kamahal. Si lolo rin ay nagpahayag ng kanyang pagkabahala. Tinanong si Eugene kung saan niya nakuha ang pera para sa mahal na regalo. Sinagot ni Eugene na kinita niya ito sa isang part-time job. Ipinahayag muli ni Dayon ang kanyang pagkabigla sa regalo, at binanggit niya na ang model ng laptop ay hindi lamang mahal kundi bagong labas din sa merkado. Sinikap ni Eugene na baliwalain na lang niya yon, at sinabi niya na alam niyang nahihirapan si Dayon dahil wala siyang computer sa kanyang kwarto. Bagamat tila nagulat pa rin, nagpasalamat si Dayon kay Eugene at ipinangako na alagaan niya ang laptop. Bago pa sila makakain, tumunog ang telepono ni Eugene. Umalis siya upang sagutin ang tawag sa kanyang kwarto, na galing kay Chaseoha. Tumawag si Chaseoha kay Eugene para itanong kung kamusta ang pagdiriwang ng kaarawan ni Dayon. Sinabi niya na may libre siyang oras kaya siya tumawag. Sinabi ni Eugene na ipinagdiriwang pa rin nila ang kaarawan at pinasalamatan si Chaseoha sa kanyang sorpresang pagdalaw kay Dayon. Sinabi naman ni Chaseoha na mabilis lang ang kanyang pagdalaw at nagkaroon siya ng magandang usapan kay Dayon at binanggit niya na mabait ito. Pagkatapos ay nagtanong si Chaseoha kung may gagawin ba si Eugene kinabukasan. Sinagot siya ni Eugene na may plano siyang sumali sa training para sa bodyguard. Ipinahayag ni Chaseoha ang kanyang pag-aalala sa kalusugan ni Eugene matapos malaman ang tungkol sa kanyang mga pinsala. Tinanong niya kung okay na siya ngayon. Tiniyak sa kanya ni Eugene na bagamat babalik siya sa training bilang bodyguard, magagawa niya lang ang mga simpleng ehersisyo na hindi magpapalala sa kanyang mga sugat. Subalit, tinanong si Eugene ni Chaseoha kung may oras siya kinabukasan, ngunit sinabi ni Eugene na may plano siyang sumali sa isa pang training session sa araw na iyon. Mukhang medyo nadismaya o naasar ng konti si Chaseoha sa tugon niya. Samantala pabiro sinabi ni Chaseoha kay Eugene na para bang masaya ang kanyang training bilang bodyguard. Sinabi naman ni Eugene na hindi ito masaya at sigurado siya doon. Kahit pa ganun ang kanyang paliwanag, tila may bahid ng disappointment si Chaseoha, parang hindi siya naniniwala o maaring nainggit sa dedikasyon ni Eugene. Sinabi ni Chaseoha na kailangan na niyang bumalik sa kanyang pag-film at tatawag siya ulit kay Eugene mamaya. At nagiwan iyon ng pagtataka kay Eugene. At pagkatapos ng tawag kay Chaseoha, agad siyang tinawagan ng isang pang hindi kilalang numero. Ang tawag ay tinatawag si Eugene ng 001 at sumagot si Eugene na tila ba alam na niya na si 006 ito. Sinabi ni 06 na bumalik siya sa bansa at gustong niyang magkita sila. Palit ang eksena sa pagkikita ni Eugene at 06. Humingi ng paumanhin si 06 dahil sa biglaan niyang tawag kay Eugene at sinabing may kailangan siyang tiyakin. Binanggit niya na may balita siyang si 032 ay dumating upang patayin si Eugene. Kinumpirma ito ni Eugene at sinabing pagkatapos mabigo sa tangkang pagpatay sa kanya, bumalik si 032 sa kampo. Ngunit, sinabi ni 06 na ayon sa mga balita niya, hindi pa lumilitaw si 032 sa kampo. Akala ni Eugene na pagkatapos ng kanilang pagtatagpo, bumalik si 032 sa kampo para hindi magkaroon ng pagdududa. Subalit, inilahad ni 06 na ayon sa kanyang mga impormasyon, hindi bumalik si 032 sa kampo matapos itong tumakas. Ibinalita pa ni Eugene na inatake si 032 ng isang mersenaryo mula sa kampo matapos silang maghiwalay. Nagulat si 06 at ipinahayag ang kanyang galit sa mga taong may kagagawan nito. Pinaliwanag pa ni Eugene na base sa kanyang nalalaman, orihinal na utos ng kampo ay isama lamang si 032 pabalik at dalhin siyang buhay. Subalit, pinili ng mersenaryo na atakihin si 032 sa kanyang sariling pasya.
At sinabi ni 06 kay Eugene ang mga nangyaring pagbabago sa kampo at sa mga mersenaryo na walang code name na numero. Ipinahayag ni 06 na matapos umalis si Eugene sa kampo, ang mga mersenaryo na ito, na palaging itinuturing sila bilang isang sagabal, ay naging mas mainit ang ulo. Lalong tumindi ang kanilang galit dahil sa dumaraming bagong dating na mga mersenaryo na nagdulot ng mas maraming tensyon. Ipinaabot ni Eugene ang kanyang pag-aalala tungkol kay 032 at nangangamba siya kung nahuli ba ito ng mga mersenaryo na iyon. At kitang-kita ang galit ni 06 at naniniwala siyang malamang sigurado ito. Paglipat ng eksena, makikita si 032. May isang hindi kilalang tao na tinatanong siya, gusto malaman kung bakit siya tumakas mula sa kampo. Gusto rin malaman ng taong ito kung anong utos ang ibinigay kay Aiden nang sundan siya nito at saan naroroon si Aiden ngayon. At ipinakita ni 032 ang kanyang tapang at paglaban sa hindi kilalang tao na nagtatanong sa kanya. Bilang tugon sa mga tanong, biro ni 032 kung sila ba ay may relasyon dahil sa dami ng mga tanong nito. Dahil dito, nagalit ang hindi kilalang tao at sinapak si 032 na nagdulot ng pag-agos ng dugo nito at makikita ang pagtulo nito sa sahig. Pagkatapos, binalaan si 032 ng tungkol sa mga mangyayari kung patuloy siyang magiging pasaway. Sa kabila ng banta at malinaw na sakit, matapang na sinabi ni 032 na hindi sila takot mamatay na kahit anong gawin at sabihin nito. Samantala palit ang eksena, si Dayon at ang kanyang lolo ay nasa sala, masusing nanonood ng interview sa telebisyon kung saan tampok si Chaseoha. Binanggit ng taga-interview na iba ang role ni Chaseoha ngayon kumpara sa kanyang mga nakaraang role, at tinanong kung ano ang naramdaman niya nang unang mabasa ang script. At si Eugene naman ay nasa kanyang kwarto, malalim na nag-iisip. Bumalik sa kanyang isipan ang usapan nila ni 06. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni 06 ang kanyang mga hinala tungkol sa isang lugar at ang kanyang plano na hanapin si 032 doon. Binabalaan ni Eugene si 06 sa mga potensyal na panganib, lalo na ang posibilidad na malaman ng kampo na peke ang pagkamatay ni 06. Ipinahayag ni 06 ang kanyang pangangailangan at determinasyon na iligtas si 032, at dahil na si 032 lang ang natitirang pamilya niya. At balik sa kasalukuyan, si Eugene ay malalim na nag-iisip pa rin sa loob ng kanyang kwarto, habang sila Dayon at ng kanilang lolo ay nanonood ng TV sa labas. Habang naiisip niya ang kanyang pamilya, isang mahalagang pangyayari na naganap ng piliin ni Eugene na isara ang pinto ng kanyang kwarto. Pagkatapos, gumawa siya ng desisyon, kinontak si 06 at sinabing sasamahan niya ito. Simula ang eksena sa eskwelahan nang papasok sila Yuna at Sukjo sa kanilang silid-aralan at binati sila ni Jaehyung. Inasar ni Jaehyung ang dalawa tungkol sa kanilang pagkawala, anyang baka bakasyon ito at hindi dahil sa trabaho. Ipinaliwanag ni Yuna na nagtrabaho sila at hindi nagbakasyon. Ngunit parang hindi naniwala si Jaehyung. Nagtanong si Yuna bakit wala si Eugene. Sinabi ni Yongchan na wala si Eugene mula kahapon dahil may trabaho ito. Nagulat si Yuna dito at parang may agam-agam si Sukjo tungkol sa anong trabaho ang dahilan kung bakit wala si Eugene sa paaralan. Bigla, sumingit na naman si Jaehyung na kung meron daw ba silang dala na souvenir para sa kanila. Ngunit iginiit muli ni Yuna na hindi bakasyon ang dahilan ng kanyang pagliban. Lumipat ang eksena kina Eugene at 06 na makikita ang dalawa na handa ng puntahan si 032. Ibinunyag ni 06 ang impormasyon tungkol sa isang tagong camp na matatagpuan sa loob ng 10 kilometro, hinala niyang doon itinago si 032. Tinanong niya si Eugene kung bakit ito sumama sa misyon. Sumagot si Eugene, sa kadahilanang kakampi ang tingin niya kay 032. Ito ay ikinagulat ni 06 sa malaking pagbabago sa ugali ni Eugene, lalo na't hindi inaasahan ang ganitong saloobin mula kay Eugene sa pagkakakilala niya dito dati. Sa tagong kampo kung saan ang ibang mga karaniwang mersenaryo ay nandoon nag-uusap tungkol kay Aiden. Hindi nila siya makontak at nag-aalala sila na baka may nangyari sa kanya. Galit sila kay 032 dahil sa kanyang pagtakas noon. Isa sa kanila ay ayaw kay 032 at sinabing ang mga batang ito sa kampo ay tinuruan ng matindi na huwag magsalita kahit ano mangyari. Sa huli, sinabi nila na patayin na lang si 032. Habang handa na ang hindi kilalang tao na barilin si 032, bigla ang may putok ng baril at agad namatay ang gustong pumatay kay 032.
Lumitaw ang isa pang hindi kilalang lalaki na may ngiti sa mukha. Agad niyang binaril ang ilang kalaban. Nang sila'y sumagot ng putok, madali niyang naiwasan ang mga bala. Nang malapit na siya sa isa sa kanila, bigla niyang hinawakan sa mukha ang kalaban at sinaksak ito ng mabilis sa lig gamit ang kutsilyo. Lipat ang eksena at makikita si Eugene at 06 na sa lokasyon na sila, subalit tila nagtataka. Nakita nila ang mga bangkay na nakakalat sa paligid. Batid ni 06 na kilala niya ang ilang mukha rito. Sila'y mga bayaran na mersenaryo na dinala ng kampo ilang taon na ang nakalipas. Si Eugene, habang tinitignan ang mga sugat ng mga bangkay, tama ang pagkaksaksak sa mga vital part ng kanilang katawan at mukhang bago lamang ang pag-atake na ito. Iminungkahi ni Eugene na maghiwalay sila sa paghahanap kay 032, agad sinangayunan ito ni 06 sabay takip sa kanilang mga muka. Samantala, habang patuloy sila sa paghahanap sa loob ng lugar, nakakita pa sila ng maraming bangkay sa kanilang daraanan. Sa isang sulok, nakita ni Eugene si 032. Marahang lumapit si Eugene tinitingnan ang kalagayan ni 032. Sinasabi niyang sa kabila ng mahinang katawan na ni 032, ito'y buhay pa rin naman. At habang sinusuri pa niya ang paligid, napansin niya ang kaibahan sa paraan ng pagpatay sa mga nakikita niyang bangkay. Habang ang mga tao sa harapan ay binaril, yung mga nasa likod ay sinalakay gamit ang kutsilyo. Ang natatanging paraan na ito ay nagpaalaala kay Eugene sa isang tao. Sa kanyang alaala, makikita si Eugene na kausap si 04 tungkol sa kanyang mga taktika. Tinanong ni Eugene si 04, bakit patuloy kang gumagamit ng hindi epektibong paraan? Mas ligtas at mas mabilis sana kung ginamit mo ang baril kaysa sa paggamit ng kutsilyo dito. Medyo napaisip sa tanong, sandali lamang at sumagot na rin si 04 na may bahid ng kalokohan sa kanyang mga mata. Sinasabi niya na hindi ito exciting kung gagamitin ko ang ligtas na sinasabi mong paraan. Sa gitna ng matinding sitwasyon, bigla ang may pumutok na baril patungo kay Eugene. Mabilis ang reaksyon, nakapagtago agad si Eugene upang hindi matamaan. Pagkakita niya sa bumaril, bumalik siya ng putok dito. At habang nagpapalitan sila ng putok ng baril, napansin ni Eugene ang isang bagay sa gitna na magagamit niyang tataguan habang babaril sa kanyang kalaban. Tumakbo siya ng mabilis patungo dito at binabaril ang kanyang kalaban. Bagamat naiwasan ng kanyang kalaban ang mga unang mga putok, nagtagumpay si Eugene na tamaan sa kamay ang kanyang kalaban, kaya't nawala sa hawak nito ang baril. Subalit, hindi sumuko ang kalaban. Mabilis itong lumapit kay Eugene habang iniiwasan ang mga bala. Bumato pa ito ng kutsilyo patungo kay Eugene, pero agad itong naiwasan ni Eugene. Sa biglang di inaasahang pagkakataon, lumitaw agad si 04 sa harapan ni Eugene, handang manaksak. Subalit ginamit agad ni Eugene ang kanyang baril upang idepensa sa sarili, pero agad itong nawalan ng hawak dala ng mabilis na hiwa ni 04. At bilang sagot, sinipa agad naman ni Eugene sa tiyan si 04. Matapos mapaatras si 04, may ngiti pa rin sa mukha nito, at sinabi niya kay Eugene, magaling din pala ito. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.